Minamahal kong mga kapatid, ang bawat panalangin at pagsamba ay lagi nating pinatutungkol sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ang lahat ay tinitipon sa dambana ni Padre Pio, Santo Padre Pio, upang patatagin sa ating pananampalataya at sa ating pag-ibig sa Panginoon. Sa araw na ito, pinagdiriwang din po natin ang paggunita kay Santa Rita de Cassia. Isa ding banal na tumanggap ng stigmata tulad ni Santo Padre Pio at nagpahayag sa atin na ang pagmamahal ay handang magpakasakit para sa minamahal. Si Santa Rita din ay patrona ng mga naghahanap ng solusyon sa mga hilahil ng buhay, the patroness of impossible causes and cases. Hinihiling natin kay Santo Padre Pio at kay Santa Rita de Cassia na alalayan tayo, tulungan tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan at lalo't higit palaguin tayo sa pagmamahal kay Kristo Jesus. At upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, pakumbabang loob tayong lumapit sa Diyos, humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Naparito ka upang patawarin ang mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dulot mo sa amin lakas at kabanalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Patuloy mo kaming inaakay patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni Santa Rita de Cassia sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunton namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kaisa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inalahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal niya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudiyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabinang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon.
Nang magkaharap-harap sila, siya namay hindi nila pinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig, at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang lahat po ay magsitayo. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia! Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya, at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa.
Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iniuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, napakaganda po ng ating pagbasa ngayong umagang ito, lalo na ang Ebanghelyo, ang mabuting balita. Yung tanong ni Jesus kay Pedro at yung tugon ni Pedro tungkol sa tanong ni Jesus ng pag-ibig. Sana man po ay manatili ang tanong ni Jesus kay Pedro sa mga puso at isipan ninyo sa pagpunta nyo dito sa dambana ni Santo Padre Pio. Ang tanong ni Jesus, iniibig mo ba ako? Siguro lalo nating mauunawaan at malilinawan kung anong ibig sabihin ng katanungang ito kung babalik tanawan natin kung ano ang nangyari bago muling nabuhay si Jesus at hinarap niya si Pedro. Ano po yung nangyari noon, nung huling hapunan? Naghahapunan sila sa huling pagkakataon at sabi ni Jesus, siya ay dadakipin, parurusahan, magpapakasakit at mamamatay sa krus at mamuling mabubuhay. Ano ang sabi ni Pedro? Panginoon, hindi mangyayari yan. Ipagtatanggol kita. Kahit buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Jesus, Pedro, sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, makaikatlong beses mo akong itatatwa. Ang mapusok si Pedro, sabi niya kahit buhay niya, ibibigay niya kay Jesus. Pero nung nakita niyang dinakip na si Jesus, para siyang manok na patakbuhin, nawala. At nung si Jesus ay nagbubuhat ng krus patungong Kalbaryo, si San Juan lamang ang natili na sumunod kay Jesus sa bababata ng krus ni Jesus. Si Pedro, totoo, ipinagkanulo si Jesus 3 beses. Nasaan si Pedro? Nawala. Pero ngayon, pagkatapos ng muling mabuhay si Jesus, hinarap niya si Pedro. Siguro, hindi naman siguro mahirap intindihin. Pagkatapos ng pagwawalangya ni Pedro, hinarap siya ni Jesus nung muling mabuhay. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Pedro, di ba, hiyang-hiya kayo. Hiyang-hiya tayo. Pagkatapos magsabi ng ganito, iba ang ginagawa. 3 beses ipinagkanulo ni Pedro si Jesus. At ngayon narinig natin sa muling pagkabuhay ni Jesus, 3 beses din tinanong si Pedro, iniibig mo ba ako? Yung 3 beses ng pagwawalangya, 3 beses din kinakailangang hilumin, pagalingin ng 3 tanong, iniibig mo ba ako? Dito nag-uugat ang lahat sa pag-ibig. Kasi kahit na tayo'y sumunod kay Jesus, dahil sa takot, o kung ano man ang dahilan natin, kung walang pag-ibig, babagsak at babagsak tayong lahat at magkakanulo sa Panginoon. Kaya't, ewan ko kung nakinig kayong maigi,
Nung ikatlong ulit na tinanong si Pedro ni Jesus, iniibig mo ba ako? Ano ang sabi sa atin sa Ebanghelyo? Nasaktan si Pedro. Kasi 3 beses na siyang tinatanong. Si Jesus kaya hindi nasaktan nung 3 beses nang ipinagkanulo ni Pedro? Tayong lahat ay nandito, nakikinig ng mabuting balita. Tayong lahat nagsisikap maging mabuting Kristiyano. Pero alam naman natin, maraming pagkakataon, taksil tayo kay Jesus. Yung tanong ni Jesus, iniibig mo ba ako? Hindi lang kay Pedro ito. Ipinatutungkol sa inyo at sa akin. Iniibig mo ba ako? Kasi madalas ang tapang ng mga salita natin. Kakaiba ako. Hindi ako katulad ng iba. Matapang ang mga salita, pero ang mga gawa, duwag. Napakadaling pagtaksilan si Jesus kapag nahaharap na sa tukso. Kapag magpapasya na kung masama o mabuti ang pipiliin, napakadaling iwan si Jesus. Kaya't yung tanong ni Jesus, iniibig mo ba ako? Kinakailangang umalingaw-ngaw sa ating mga puso at isipan lagi. Napakatatapang ng mga salita, ngunit napakaduduwag ng mga gawa. Tulad ni Pedro, binibigyan tayo ng pagkakataon ni Jesus, hindi nanunumba. Ibig ni Jesus, sariwain natin ang pag-ibig natin sa Kanya upang makatangkap tayo at makatagpo tayo ng lakas. Sa pag-ibig, nagsisimula ang lahat. Sana naman, ito ang baunin natin na turo ni Santo Padre Pio at ni Santa Rita de Casia. Silang lahat, hindi naman na naging madali ang pagsunod kay Jesus. Ang daming sinuong ng mga pagsubok. Pero dahil sa pag-ibig kay Jesus, kahit na mahirap ang mga krus, hindi itinatuwa si Jesus. Tayo naman din, kayong nandito at nananalangin kay Santo Padre Pio at kay Santa Rita de Casia, hilingin natin higit sa lahat, oo, madami kayong kahilingan, pero sana wag mawawala iyon. Lumago tayo sa pag-ibig kay Jesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Panalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda, ngayong si Santa Rita de Casia ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala, ng kapayapaan at kaisahan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kay samuat ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yun at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Mga kapatid, halina't manalangin tayo ng buong pagmamahal at pagtitiwala sa mapagmahal nating Ama, tulad ng itinuro sa atin ng ating kapatid at Panginoong Hesukristo. Manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang parihan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, niyadiyang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa aming lahat ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang marami naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid,
ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Buong puso nating ipagkaloob ang kapayapaang ito sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Jesus ang ating Panginoon. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpapala tayong tatanggap sa Kanya sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina at subukan kung ganong kabuti ang Panginoon. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si Santa Rita de Cassia ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami paging dapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kaysa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa.
Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaaniya ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Kompradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaaniyahan. Kaugnay po nito, mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahirap at kapuspalad. Ngayong buwan ng Mayo, ipagkakalob sa atin ng Episcopal Commission on Healthcare ng CBCP at ng Department of Health ang programang Simba Kalusugan. Magkakaroon ng dagdag na serbisyong medikal sa ika-23 ng Mayo, gaya ng TB screening, HIV testing, ECG testing, at iba pang panayam tungkol sa kalusugang pangkatawan at isip. Magpalista lamang sa tanggapan ng social services at hanapin si Miss Bernadette. Inaaniyahan ng lahat na makiisa at samantalahin ang mga serbisyong ito para sa mas malusog na pamayanan. Ikalima, mga kapiyo, muli tayo magkakaroon ng libreng tuli ngayon darating na May 23 para sa unang 200 lalaki. Magpalista lamang sa ating opisina at hanapin si Miss Bernadette. Ika-6, sa darating na May 25 ay ipagdiriwang natin ang karawan ni Santo Padre Pio. Magkakaroon tayo ng 3 araw na paghahanda mula May 22 hanggang May 24 sa ganap na 5 ng hapon at 6 naman ng hapon kapag araw ng linggo. Ang misa para sa pagdiriwang ng kanyang karawan at healing liturgy ay gaganapin sa May 25 sa ganap na 9 ng umaga. Inaaniyahan po namin kayong lahat na magpamisa at mag-alay ng mga kandila. Makipag-ugnayan lamang po sa ating pamisahan para sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdarasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, ating Hari at Manunubos. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Marami pong salamat.